Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Ibinahagi ng Malacanang na mula sa 48 request galing sa iba't ibang leaders ng mundo ay tanging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. lamang ang pinaunlakan at pinagbigyan ni US President Joe Biden sa tabi nito. Sa ika-77th session ng United Nations General Assembly sa New York, special ang pagkikita ng dalawang leader dahil naniniwala ang mga ito na mas tatatag pa ang relasyon ng US at ng Pilipinas. Tinalakay sa meeting ang recovery ng pandemya, seguridad ng enerhiya at iba pang bagay na tulad ng human rights. Ipinost pa nga ni President Joe Biden sa kanyang official Instagram account. Ayon pa sa kanya, Putos today, I meet with President Marcos of the Philippines. Our nation relationship is rooted in democracy, common history, and people-to-people ties, including millions of Filipino Americans who enrich our nation. Our alliance is strong and enduring. End quote. Hindi naman nagpahuli at agaw eksena naman ang panganay ni President Bongbong Marcos na si Sandro Marcos na nakipagkamay pa at na-meet niya personally si President Joe Biden. Matapos ang meeting ay inasar na naman ang isang sikat na media influencer na si Mark Lopez ang mga kakamping at ginawang katatawanan ang larawan ni Nanay Lenlen na may hawak na libro ni Pinocchio. Nakatabi si President Joe Biden at ayon pa sa kanyang post, Kakampings, Leni Robredo is the best president we never had. Me imagining Leni as president. Galing mo, Comy RJ Garcia. End quote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang komento at reaksyon patungkol sa balitang ito. And the netizen posted, "Hahaha, natawa ako doon sa hawak ni Leni si Pinocchio. Baka pamaypay na yon na iinitan. PBBM is very awesome leader. Sana tulungan ng sambayanan ang ating president at huwag iasa lang lahat sa kanya. Dahil ang tagumpay ng bansa ay di lang nakasalalay sa namumuno. Kailangan na ang pinamumunuan ay marunong din pasakop para sa ikauunlad ng bansa." Wow, galing ng ating Pangulo ng ating bansa. Galing, para yung ama niyang magsalita, tuloy-tuloy. Kaya ba nila yan? Siya lang ang naging Pangulo na nakausap ng mataas na pinuno ng ibang bansa. We are very proud of you, PBBM. Buti na lang ikaw ang ibinoto namin, hindi si Lenlen. Napakatalino ng president natin. Kung si Lenlen lang, baka lulutang-lutang lang at maghahanap ng kodigo. Mabuhay ang mga Pilipino. Dapat po magpasalamat tayo dahil may Pangulo tayong may pagmamalaki sa buong mundo. Ang tagumpay ng ating Pangulo ay tagumpay ng bansang Pilipinas. Dapat po tayong matuwa dahil siya ang kumakatawan sa ating bansa na lubos ang respeto na binibigay ng mga reputadong bansa sa buong mundo. Isa pong pagpapatunay na siya ang kumakatawan sa ating bansa bilang Pangulo na ginagalang sa buong mundo. Mag-alak po sa ng mga Pilipino, magsama-sama po tayo para di po sa ating mga anak at magiging mga apo. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. End quote. Samantala, kaugnay nga sa balitang ito ay nagbigay naman ng reaksyon at komento ang isang solid DDS at magaling na vlogger na si Badong Aratiles. Panuorin ang full video. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Yung kanina pong i-recap lang po natin sa mga hindi po nakasabay kanina, no? Galit na galit, inggit na inggit po yung mga pink, no? Una po napatunayan natin yung sinasabi nila nung eleksyon na hindi po makakatuntong ng Amerika. Malaking kasinungalingan, no? Si Pangulong Marcos, pag na-elect daw si Pangulong Marcos, hindi raw po makakatungtong sa Amerika dahil merong kasong contempt. Ngayon, no, nakatungtong po, binago po nila yung kanilang script. Kaya lang naman daw nakatuntong ay dahil may immunity, no? Dahil presidente nga no? Kaya may immunity. Ngayon, kung yun lang po, ibig sabihin yan, no? Kung siya po ay nakatungtong diyan dahil lamang sa immunity at hindi talaga siya pinapahalagahan ng US, hindi dapat siya minute ng ating, 'di ba? Indanor Kasim, hindi dapat siya minute ng ating
POTUS o yung President of the United States. Kasi po ang dami pong nakikipag-meet, no? Jopring Biyernes, 'di ba? Kung siya po ay kaya lang nakatungtong, parang gusto nilang palabasin. Napilitan lang yung US na tanggapin ng ating mahal na Pangulo dahil may immunity naman. Wala silang magawa, Jesse Enricoso. Hindi po yan totoo eh. Ang totoo po, importante po tayo sa US. Importante po tayo sa masyadong strategic po ang Pilipinas, no? Dahil alam naman natin na yung kung baga, yung kakompetensya po ng US ngayon, nakita po natin yan. Na yung Russia na dating pinaniniwalaan na kakompetensya ng US nung panahon ng Cold War, ay hindi na po Russia ngayon, no? Ngayon po, maski po yung Russia ay humihingi na po ng tulong sa China. China po ang pangunahin. Napaka-strategic po talaga ng ginawa ni Pangulong Duterte. At ito po ay inaani ngayon dahil strategic din po yung ginagawa ni Pangulong Marcos na itinuloy niya. No? Yung maraming proyekto ni Pangulong Duterte ay binigyan niya po ng katuparan na ipagpatuloy katulad po ng kanyang naipangako. Kaya ang ganda po ng ating gobyerno ngayon. No? Kahit po dito sa Pilipinas, warak na warak sa mga media. Warak na warak sa mga dilawan, no? Dilawang media, yung ating pong pamunuan, sa international po. Talagang inaabangan po tayo, no? Tayo po ang rising, kumbaga rising star ng Asia, no? Ang ganda po ng tuntungan ni Pangulong Marcos. Dito lang naman po sa Pilipinas lumalabas yang, alam niyo po ang international, sa international scene. Alam po natin na yung mga binabato rito kay Pangulong Marcos, pang Pilipinas lang po yan. Yung mga inflation na yan, buong mundo po nag-i-inflation. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin ng Pilipinas mataas ang inflation. Sa buong mundo po yan. Ang tinitignan po ng mga investors ng mga Amerikano, yun pong kalagayan natin, yung actual numbers. At sa actual numbers po natin, kahit po kasi simula pa lang, kasi nga continuation wala po tayong gap Continuation po ng magandang pamumuno ni Pangulong Duterte, itinuloy po ni Pangulong Marcos, kaya po tayo ngayon ay naroon po tayo sa mataas po ang pagtingin sa atin, no? Mataas po yung mga rating natin sa pagdating po sa mga nagpapautang, mataas din po yung rating natin, hindi po rating, yung actual GNP growth, no? GDP growth, yung pong numero, aktual na numero sa economics. Importante po yan. Hindi po yung mga sinasabi ng mga oposisyon ang importante sa Amerika at sa international. Ang importante po sa international, yung aktual na numero. No? Yung aktual po ng numero na ilan ang tinaas ng ating ekonomiya. So far po, pinakamataas po sa Southeast Asia ang Pilipinas. Bakit to hindi binabalita ng mga media yan dito? Bakit po sa ibang bansa, puring-puri tayo sa sarili nating bansa? Yun na nga po Kaya nga nagtatampo na tayo rito, kaya nagtatampo lang, hindi po tayo nagagalit, no? Nagtatampo na tayo kay Attorney Trixie, no? Minimember nyo ng minimember, ang pinipidan nyo ng mga impormasyon. Ang wini-welcome nyo, di ba Eddie Cuyo? Ang wini-welcome nyo sa Malacanang, ay mga media na wala nang ginawa kundi kumontra. Magpakita naman po kayo na kahit isa po sa mga vlogger, no? Hindi naman po ako nag-a-apply. Sapat na po ako Pag nag-apply ako diyan, di lagi ako nasa Malacanang. Paano ko mamamasyal? Sa iba na lang po, kahit na sino po. Yung iniimbita ninyo, paninira ang ginagawa sa ating gobyerno. Subukan nyo naman magkaroon ng vlogger diyan na kakampi ng gobyerno para naman maibalita na maganda yung nangyayari sa gobyerno natin. Sa ibang bansa, puring-puri tayo. Imaginin po ninyo, ang dami pong world leader ang nag-apply. No? Ang dami pong world leader na nag-apply para lamang magkaroon man lang ng photo ops. Hindi po meeting, Photo ops lang po. Yung saglit lang na kunwari nag-meeting. Mahina rin tong mga tauhan ni Joe Biden, No? PR yun Ano ba naman yung makakamayan lang nila? Ayaw po.
Piling mga leader lang po ang kinausap ni Joe Biden. Kasama na po riyan ang ating mahal na Pangulong BBM. Sabi ko nga, strategic ang lokasyon ng Pilipinas. Strategic tayo dahil ang sinasabi po natin, ito pong mga dilawang press at mga dilawang oposisyon, panay po paninira. Panay naman pag-angat nila sa kanilang inang lutang. Kaya lalong lumulutang eh. Manang-mana po sa kanilang nanay na lutang. Kaya po lalong lumulutang itong mga dilawang media. Yun yung una nila, di ba? Ngayon, babaguhin nila, hindi makakatuntong. Nung nakatungtong, binago po nila kasi may immunity. Kinausap. Sabi nila, pero hindi raw makikipag-usap si Joe Biden dahil nasa UK daw. Kita nyo katangahan ng mga dilaw na to. Dito naman po tayo, no? Balikan po natin. So, nag-meet na nga po. Yung sinasabi nila, hindi raw mag-meet. Nag-meet na naman. Wala na pong kahihiyan na maiiwan sa mga to. Lahat po ng mga prediction nila na hindi raw imimit dahil sino ba naman daw si Marcos. Kayo lang naman po nang mamaliit sa Pangulo namin. Kayo lang naman po dito, yung mga dilawang media lang naman at saka mga oposisyon ang minamaliit si Marcos. Pero ang taas po ng tingin. Hindi po dahil sa siyang pinakamagaling, no? Strategically, ang Pilipinas po ay napaka-importante, no? Napaka-importante po ng lokasyon ng Pilipinas para po critical po yung ating lokasyon, no? Kinakailangan po nating kaibiganin nila tayo. Akala kasi ng US, yun po kasi ang pinararating sa kanila ng mga katulad nitong ni Maria Ressa. Baka sabihin nyo, sabihin naman ng mga dilaw, wala namang epekto yan, na-meet si Biden. Akala nyo lang walang epekto. Ang tingin po ng yung mga business leader sa Amerika, tinitignan po nila yan kung yung isang bansa po ba ay sinusuportahan ng kanilang presidente. Kung hindi po susuportahan, hindi rin nila susuportahan. Ibig sabihin, yung pakikipag-meet ni Biden, hindi lang po simpleng meeting yun, no? Pahiwatig po yun ng pinuno ng bansang Amerika sa mga negosyante na okay to. Sagot ko kayo, pag kayo ay nag-invest dito, poprotektahan natin yung investment nyo. Di ba, Clint, habaybay? Yun po yung epekto nun. Kaya po, huwag kayong mag-alala. Sa mga darating na panahon, ay marami pong darating rito na investment sa atin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Maraming